Sa buong mundo, hinihigop ang chakra ng mga tao at pinapadaloy sa ugat ng God Tree. Lahat ng chakra na iyon napunta kay Madara, at unti-unti siyang naging si Kaguya. Na-sense ni Kaguya ang yin at yang powers ni Naruto at Sasuke, kaya tinalsik niya sila gamit ang buhok niya. Gamit ang Byakugan, kinumpirma niya na sila nga ang reincarnation ni Azura at Indra. Tinanong ni Kakashi kung ano ang plano ni Kaguya, pero sabi niya wala raw point mag-explain sa mga shinobi na inaabuso ang chakra at walang alam sa tunay na purpose nito. Para hindi raw masira pa lalo ang mundo sa bakbakan, nag-teleport siya kasama sila Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, at unconscious na si Obito papunta sa dimension na punong-puno ng lava. Habang naka-levitate si Kaguya sa taas, sila Naruto at tropa nahulog pa ibaba sa lava. Nag-summon si Sasuke ng Hawk na si Garuda para sumakay siya, tapos sinalo niya si Naruto. Si Kakashi, ginamit ang kanay para ipin si Obito sa wall at sinagip siya. Para iligtas ang sarili, ipinako rin niya ang scroll sa wall gamit kanay at ginawang parang lubad habang buhat si Sakura. Na-realize ni Kakashi na di ito genjutsu, kundi ibang dimension talaga. Pinaliwanag ni Sasuke kay Naruto na kapag namatay sila, GG na ang mundo kasi sila lang ang pwedeng mag-seal kay Kaguya. Biglang nasunog yung scroll ni Kakashi kaya nahulog siya at si Sakura. Nasalo naman sila ni Naruto gamit ang chakra arm niya. Pero sinamantala ni Kaguya ang moment at pinakawalan ng mga karayong buhok niya. Inactivate ni Sasuke ang Susanoo para salagin, pero tinamaan pa rin yung Tenkeso ni Garuda kaya lahat sila bumagsak. Napa-activate ulit ni Naruto yung flight mode niya at sinalo ang mga kasama. Naglabas si Kaguya ng Mega Chakra Fists para pagsamahin ulit lahat ng chakra. Tinangkang salagin ni Naruto pero natalo rin sa lakas, pero kahit ganun, nabigyan ng opening si Sasuke para umatake gamit ang Susanoo. Binaon ni Kaguya yung attack at nabasag ang Susanoo. Nag-teleport si Sasuke papunta kay Naruto. Gumawa si Naruto ng floating platform gamit Truth-Seeking Ball para sa kanilang dalawa. Biglang lumitaw si Kaguya sa likod nila at pinaralay silang dalawa habang nakikita nila ang umiiyak niyang mukha. Habang iniisip ni Kaguya ang mga anak niya, biglang sumulpot si Black Zetsu mula sa katawan niya. Sinimulan silang balutan at sipsipin ang chakra. Habang ginagawa niya ito, nagsimula siyang magkwento na siya raw ang will ni Kaguya at siya rin daw ang mastermind ng kasaysayan ng shinobi mula pa nung unang beses na nasil si Kaguya. Sinimula ni Black Zetsu ikwento kina Naruto at Sasuke ang backstory ni Kaguya. Matagal na panahon ang nakalipas, may meteorite na bumagsak sa lupa. Sa mismong lugar kung saan ito bumagsak, tumubo ang isang kakaibang puno. Ilang taon nang lumipas, may mga tao sa malapit sa punong yon na nakakita ng isang kumikislap na bagay na lumilipad sa langit. Inutusan ng batang emperor ang mga sundalo niya na sundan ng ilaw. Kinabukasan, dinala ng mga sundalo kay Emperor Tenji si Kaguya. Sabi nila, lumitaw raw siya kung saan bumagsak yung ilaw. Tinanong siya ng emperor kung ano pangalan niya pero hindi siya nagsalita. Akala ng mga sundalo, spy siya galing ibang bansa kaya balak sana siyang ikulong pero bigla silang nawalan ng malay. Saka lang nagpakilala si Kaguya kay Emperor Tenji bilang tagapangalaga ng God Tree. Binigyan siya ni Tenji ng isang katulong para alagaan siya. Isang araw, may meeting si Tenji kasama ang mga reps ng ibang bansa, sina Suzaku at Genbo, para pag-usapan ang away sa lupa sa paligid ng isang lawa. Naglabas ng lumang dokumento ang dalawa na kunwari raw nagpapatunay na kanila ang lawa. Nabanggit din nila na narinig na nila ang tungkol kay Kaguya. Pagkatapos ng meeting, hinala ni Tenji na fake yung dokumento kasi dati na raw itong ginawa ng bansang yun para lumawak ang sakop nila gamit ang gyera. Gabi-gabi, nakatitig lang si Kaguya sa langit, tahimik lang at naghahangad ng kapayapaan. Nagsimula ang tensyon sa border ng Land of That. Samantala, nagkagustuhan at gabi-gabing nagpapabembang si Kaguya kay Tenji. Para hindi lumala ang gulo, nagdeklara si Tenji na kahit sinong umatake sa Land of That ay bibitayin. Pero dumating ang isang malaking army. Pumunta si Tenji sa harap para harapin sila at inutusan si Kaguya na magtago kung sakaling di siya makabalik. Habang nagtatago si Kaguya, may spy mula sa Land of That na nakakita sa galaw niya. Inatake nila ang tinataguan niya. Pero walang kahirap-hirap na winasak ni Kaguya ang mga kalaban, takot na takot ang mga sundalo ng Land of That. Umalis agad si Kaguya kasama si Ano. Pagbalik sa negosasyon, dinala ni Suzaku ang isang saksi mula sa Land of Ancestors at ibinunyag ang ginawa ni Kaguya. Sabi pa nila, base sa batas ni Tenji, dapat siyang patawan ng parusa. Napilitan si Tenji na iutos ang pagpatay kay Kaguya. Tumakbo agad si Kaguya at Ano papunta sa God Tree. Habang nasa daan, inatake sila ng mga archer mula sa Land of Ancestors. Na-deflect naman ni Kaguya ang mga palaso gamit chakra pero nahihirapan na siya kasi buntis siya.
Tinangka ni Eino na abisuhan si Tenji tungkol sa pagbubuntis ni Kaguya pero napatay siya habang nasa daan. Sa sobrang desperation, kinain ni Kaguya ang prutas ng God Tree. Nakuha niya ang Rinne Sharingan. Inactivate niya ang Infinite Tsukuyomi at pinatulog ang lahat ng tao, sabay tinali sa ugat ng puno. Itinuloy ni Black Zetsu ang kwento ni Kaguya. Lagi daw nakatingala si Kaguya sa langit at nagtataka ang mga anak niya kung anong iniisip niya. Sa may ilog, nanonood lang si Gam Amaro sa kanila. Isang araw, tinawag sina Hag Oromo at Hamura para ayusin ang away ng mga magsasaka tungkol sa tubig. Nauubos na kasi ang agos sa ilog at may mabangis na oso raw sa pinanggagalingan ng tubig. Ginamit ni Hamura ang Byakugan at nakita niya na may malaking bato na nakabara sa daloy ng tubig. Biglang lumabas si Gam Amaro at nagpakilala na siya raw ang naglagay ng bato. Habang nag-uusap sila, dumating yung oso pero sinindak lang ito ni Gam Amaro na parang walang effort, kaya napawaw sina Hag Oromo at Hamura. Inaya sila ni Gam Amaro sa ibang lugar, pero bago sila umalis, sinira muna ni Hag Oromo yung bato. Tinuro ni Gam Amaro ang mga bundok malapit sa God Tree at tinanong sila kung alam ba nila yon. Sagot nila, yun daw ang tinatawag na Peak of Demise at bawal daw puntahan yun, sabi ng nanay nila. Dito inamin ni Gam Amaro na humihina na ang lupa dahil hinihigop ng God Tree ang lakas nito. Mali raw ang alam nila, hindi raw nagpapablom ang puno sa lupa, kundi unti-unti itong inuubos. Pinayuhan sila na pumunta sa kabila ng bundok para makita ang totoo, tapos umalis na siya. Pagbalik nila, may lalaking naglaloko ng gamot at gusto magpaalam kay Kaguya para makapagtinda. Sumilip si Hamura sa mga paninda at nahuli niyang fake lahat, kaya pinaalis niya ang lalaki. Sabi niya, kaya naman nilang magpagaling ng sakit gamit chakra lang. Kinagabihan, pinag-iisipan ng lalaki na kumuha ng sanga mula sa God Tree para gamitin. Bigla siyang tinapak ni Hag Oromo at humingi ng sorry sa inasal ni Hamura. Ginamo ni Hag Oromo ang sakit sa likod ng lalaki, sabay tinanong tungkol sa ibang lugar at kung ano tingin nila kay Kaguya. Sabi ng lalaki, may mga lugar na galit kay Kaguya kasi sinasaktan o winawalis niya ang mga nagre-rebelde. Binalaan siya ni Hag Oromo na huwag nang bumalik para na rin sa sarili niyang kaligtasan. Habang naglalakad, napansin nila si Haori na sasali sa ritual para sa God Tree. Nagpaalam ito sa kanila. Kinausap nila si Kaguya at nakiusap na itigil na ang ritual, pero tumanggi siya. Tinanong nila kung anong nangyayari sa mga sumasali at bakit di na bumabalik. Sabi lang ni Kaguya, magpapatuloy ang ritual hanggat hindi pa dumarating ang iba at huwag na raw silang makialam. Umalis ulit siya. Dahil dito, nagdesisyon ng magkapatid na pumunta sa kabila ng bundok. Pagdating nila roon, natagpuan ni Hamura ang napakaraming taong nakatali sa mga ugat ng God Tree. Nakita rin nila si Haori na wala ng buhay. Labis itong ikinagulat ni Hag Oromo at biglang nagbago ang mata niya, naging Sharingan. Nagpakita ulit si Gam Amaro at dinala sila sa Mount Mayaboko kung saan ramdam nila ang Sage Energy. Ginamit ni Gam Amaro ang Memory Stone para ipakita ang buong kasaysayan ng God Tree, paano ito napunta sa mundo. Paano lumitaw si Kaguya at nakuha ang kapangyarihan ng puno. Ipinakita rin na binuhay ulit ni Kaguya ang ilang taong natulog sa Infinite Tsukuyomi at binura ang alaala nila. Kinumpirma ni Gam Amaro na hinihigop ng God Tree ang natural energy ng mundo. Nagdesisyon si Hag Oromo na harapin si Kaguya. Sabi ni Gam Amaro, wala siyang chance kung lalabanan niya ito ng basta-basta. Kaya humiling si Hag Oromo na turuan siya gumamit ng Sage Power. Tinanong ni Gam Amaro kung paano niya masisiguro na di siya magiging katulad ng nanay niya. Sagot ni Hag Oromo, yun naman daw talaga ang plano ni Gam Amaro mula simula, pagbanggain sila ng nanay nila. Ikwento ni Gam Amaro ang propesya niya at sinimula na ang training kay Hag Oromo. Mabilis namang natuto si Hag Oromo gumamit ng Sage Power. Samantala, bumalik si Kaguya sa nayon at hinanap si Hag Oromo. Tinakpan ni Hamura ang totoo at nagsinungaling. Pero hindi naniwala si Kaguya at ipinakita niya ang lakas niya para takutin si Hamura. Natapos na ni Hag Oromo ang training niya sa Mount Mayaboko. Biglang dumating ang messenger na Palaka at sinabi kay Gam Amaro na bumalik na si Kaguya at hindi na nila makontak si Hamura. Agad na in-evacuate ni Hag Oromo ang buong village para makaiwas sa gulo. Bago siya umalis, binigyan siya ni Gam Amaro ng isang tag na pampuno ng Sage Power kung maubos man ito. Hinarap na ni Hag Oromo si Kaguya at kinumprante siya tungkol sa lahat ng ginawa niya. Biglang sumulpot si Hamura at umatake kay Hag Oromo, naka-mind control na siya ni Kaguya. Napilitan si Hag Oromo na sugatan si Hamura ng malala at dahil doon, nag-evolve ang mata niya mula Sharingan papuntang Rinnegan. Ginamit niya ang tag na bigay ni Gam Amaro para pagalingin si Hamura. Biglang nag-transform ang God Tree at naging 10 Tails na ngayon kakampi ni Kaguya.
Nagbakbakan sila ng ilang buwan. Ang tagal ng laban, parang walang katapusan. Sa huli, nasil din si Kaguya, pero bago pa man siya tuluyang mawala, napaspon muna siya ng bagong Black Zetsu. Napalaya ang lahat ng taong nakatali sa God Tree. Hinati ni Hag-Oromo ang 10 tails sa siyam na magkakahiwalay na tailed beasts para hindi na ito makabalik sa dating lakas. Si Hamura, na dating kontrolado ni Kaguya, ngayon ay naintindihan na ang takot ng nanay nila. Kaya nagdesisyon siyang pumunta sa moon para bantayan siya mula roon. Itinuloy ni Black Zetsu ang kwento at ipinaliwanag kung paano siya naging mastermind sa likod ng shinobi history, lahat ginawa niya para makabalik si Kaguya balang araw. Sinabi ni Kaguya na galit siya sa mga anak niya. Naiinis si Naruto sa sinasabi ni Black Zetsu, kaya pinalaya niya ang sarili pati si Sasuke. Hindi siya sang-ayon sa sinasabi nito tungkol sa kasaysayan ng shinobi at kung paano dapat magmahal ang mga nanay sa anak nila. Sabi ni Sasuke, kailangan nilang gumawa ng butas para masil si Kaguya. Sagot ni Naruto, may naiisip na siyang jutsu, tapos sinimulan niyang i-explain kay Sasuke. Tumingin lang ng masama si Black Zetsu at sinabing walang silbihan dahil kaya ni Kaguya ay absorb lahat ng jutsu. Sa malayo, pinapanood sila ni Sakura at nagre-report kay Kakashi na hindi pa rin makapaniwala sa lakas ni Kaguya. Samantala, may shadow clone si Naruto na ginagamot si Obito. Medyo duda si Sasuke sa plano ni Naruto, isang jutsu na mas pinractice pa raw niya kaysa sa Rasengan. Pero pumayag din siya. Sinubukan niyang sunugin si Kaguya gamit ang Amaterasu, pero kinain lang yun ni Kaguya na parang snack. Biglang umatake si Naruto gamit ang Harem no Jutsu, nag-transform siya sa group ng mga hubad na lalaki. Naloka si Kaguya at natulala sa nakita. Nainis si Sakura, bakit daw ganun ang ginawa ni Naruto sa ganong kalakas na kalaban. Pero nabigla siya nang tinamaan ni Naruto si Kaguya. Si Kakashi tahimik lang, iniisip kung pinapanood kaya sila ni Jiraiya habang nililigtas ni Naruto ang mundo gamit ang bastos na jutsu. Si Sasuke biglang lumipat sa likod ni Kaguya at tinangkang hulihin siya sa gitna nila ni Naruto. Halos mahawakan na nila si Kaguya nang bigla niyang ilipat silang lahat sa Ice Dimension. Na-freeze silang lahat sa yelo. Nag-usap sina Naruto clone, Sakura, at Kakashi tungkol sa mga jutsu ni Kaguya. Nakalabas si Kaguya sa yelo at umatake ulit para sumipsip ng chakra. Pero pinalaya ni Sasuke ang sarili pati si Naruto gamit ang Amaterasu at Kaguchuchi. Dahil sa suggestion ni Black Zetsu, pinagiwalay ni Kaguya si Naruto at Sasuke, tinapon niya si Sasuke sa Desert Dimension. Sinubukan ni Naruto na buksan ulit ang portal pero hindi na niya magawa. Habang iniikutan siya ng mga atake galing sa mismong environment, naiwasan lang niya lahat. Nagising si Obito at in-update siya ng clone ni Naruto. Habang pinapanood nila si Naruto sa laban, biglang hinayaan niyang makapture siya para lumapit si Kaguya. Napansin ni Obito na gumamit si Kaguya ng space-time ninjutsu. Sabi niya, kaya niyang i-sync ang kamay niya dito para makuha si Sasuke kung nasa ibang dimension ito. Pero alam niyang malakas ang kakainin na chakra. Nag-volunteer si Sakura na gamitin ang nakastore niyang chakra. Handa rin si Obito mamatay kung kailangan. Samantala, sa totoong mundo, nagtipon-tipon ang 4 na Hokage sa kalahating katawan ni Madara. Nag-usap sila kung anong nangyari at anong susunod na hakbang. Biglang lumabas ang chakra ni Hag-Oromo mula sa katawan ni Madara. Nagpakilala siya sa 4 na Hokage. Pinaliwanag ni Hag-Oromo sa 4 na Hokage na sina Naruto at Sasuke ay reinkarnasyon ng 2 anak niya at ngayon ay lumalaban sa nanay niyang si Kaguya. Para mas maintindihan nila ang buong pangyayari, ikinwento niya kung paano nagsimula ang Ninshu. Pagkatapos masil si Kaguya, naglakbay si Hag-Oromo sa buong mundo para ayusin ang mga lugar na winasak ng laban kontra Ten Tails at para hanapan ng tahanan ang mga Biju. Binigyan siya ni Gamamaro ng isa pang hula tungkol sa mga Biju at sa isang blue-eyed na bata. Tapos nagpaalam na ito. Habang naglalakad, nakita ni Hag-Oromo ang isang sira-sirang tulay. Nagdesisyon siyang ayusin ito kahit pinipigilan siya ni Futomi, isang magnanakaw na ginagamit ang sirang tulay para mandukat at magnakaw sa mga tao. Binalaan ni Hag-Oromo ang isang muntik ng mabiktima, kaya nainis si Futomi. Pero habang araw-araw niyang pinapanood si Hag-Oromo na inaayos ang tulay, napilitan na ring tumulong si Futomi para mas mabilis matapos at makaalis na si Hag-Oromo. Plano niya na sirain ulit ang tulay pagkatapos, pero nang makita ng mga tao na nagtutulungan silang dalawa, nag-ambaga na rin sila sa pag-aayos. Natapos ang tulay at sumama na si Futomi kay Hag-Oromo, nagbago na ang ugali. Habang tumatagal, mas naging close sila. Ibinahagi ni Hag-Oromo ang chakra niya kay Futomi at gustong maging apprentice nito. Doon niya naisip ang bagong purpose ng lakbay niya, ang pagbond ng mga tao gamit ang chakra. Napunta sila sa isa pang sirang tulay na may isa pang magnanakaw at inulit na naman ang same scenario.
Poli ulit, dumami ang sama-sama kay Hag Oromo. Nahanap din niya ang mga lugar kung saan pwedeng pakawalan ang mga bidyo. Pagdating ng panahon, naghiwa-hiwalay ang mga tagasunod ni Hag Oromo at ipinakalat ang ninshu sa buong mundo. Nang malapit na siyang mamatay, pinalaya niya ang mga bidyo sa mga lugar na napili niya. Pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa Land of Ancestors kung saan siya nag-asawa at nagkaanak ng dalawa. Pero namatay ang asawa niya pagkatapos ipanganak si Azura. Sa hindi niya alam, si Black Zetsu ay tahimik nang nagplano at ngayon, ang target ay ang mga anak niya. Sa gabi, nagbabasa sina Azura at Indra tungkol sa ninshu. Si Indra, sobrang bilis, ilang volume ng sulat ni Hag Oromo kinaya niya agad. Si Azura naman, hirap na hirap. Kinaumagahan, ng isda silang dalawa. Malaking isda ang nahuli ni Indra habang si Azura, kahoy lang na palutang lutang. Pero ginamitan ni Indra ng chakra ang kahoy at ginawa niyang isda. Pinakita ni Indra ang galing niya sa chakra kina Hag Oromo, Azura, at mga tagasunod ng ninshu. Tinawag niya na seal sa mga hand signs at jutsu ang epekto. Dahil sa naimbento ni Indra, naging mas praktikal at gamit sa pang-araw-araw ang ninshu. Sa gilid lang, tahimik na nanunood si Black Zetsu. Naglabas ng saloobin si Indra kay Hag Oromo, may kaba siya sa mga pwedeng gawin gamit ang jutsu. Pero sagot ni Hag Oromo, kung hindi si Indra ang nakadiskubre, baka may ibang tao rin na eventually makakatuklas nun. Nag-spar si Indra at Azura. Sabi ni Futomi kay Hag Oromo, tingin niya magiging safe ang future ng ninshu kung si Indra ang magiging leader. Habang si Azura ay naglalaro kasama ang barkada niya, nagplano silang hulihin ang isang wild boar na naninira ng pananim. Ang tiwala nila, kung mapahamak man, gagamitin ni Azura ang ninshu para iligtas sila. Samantala, si Indra, na dati nang nararamdaman ng kakaibang energy, ngayon ay hinarap na si Black Zetsu. Sabi ni Zetsu, may power na madahigising kay Indra kung mawalan siya ng mahal sa buhay. Kaya biglang kinabahan si Indra para kay Azura. Habang hinahabol ng wild boar sina Azura at mga tropa, napatay nito si Shiro, ang aso nila. Si Azura, kahit anong pilit, hindi magamit ang ninshu niya. Buti na lang dumating si Indra at niligtas siya. Napansin ni Azura na may nagbago sa mata ni Indra, nagising ang Sharingan. Hinarap ni Indra si Black Zetsu na sinabing gamitin niya ang bagong mata para makita ang katotohanan. Simula noon, naging mas malamig, mas seryoso, at mas obsessed sa jutsu si Indra. Patuloy pa rin siyang naimpluwensyahan ni Black Zetsu.